Magandang umaga sa ating lahat, saan mang panig ng buong mundo. Mga nakikinig ngayon at nanonood, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila'y aliwin. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, "Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayoy ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang inyong kapatid." Wika ni Jesus. Sumagot si Marta, "Nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay." Sinabi naman ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin, kahit mamatay, ay mabubuhay kailanman." Pinaniniwalaan mo ba ito? "Opo, Panginoon," sagot niya. "Nanalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas, na inasahang paparito sa salibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise the Lord Jesus Christ. Pagnilaya natin bilang Romano Katoliko, sa Ebanghelyo ngayon, nakikita natin ang malalim na pananampalataya ni Marta kay Jesus. Pagamat naharap siya sa matinding kalungkutan dahil sa pagkamatay ng kanyang kapatid na si Lazaro, ipinapayag pa rin niya ang kanyang pananalig sa kakayahan ni Jesus. Ang kanyang mga salita ay nagpapakita ng kanyang paniniwala na si Jesus ay may kapangyarihan na ibigay kahit ang buhay. Una, sa pananampalatayang matatag sa gitna ng kalungkutan. Katulad ni Marta, madalas ay naharap tayo sa mga pagsubok at kalungkutan sa buhay. Ang kanyang halimbawa ay nagtuturo sa atin ng magtiwala sa Panginoon kahit sa mga pinakamadilim na sandali. Ang ating pananampalataya ay dapat manatiling matatag. Alam na ang Diyos ay may plano para sa atin. Pangalawa, ang pag-asa sa muling pagkabuhay. Ang mga salita ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay," ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na ang kamatayan ay hindi ang katapusan. Ito ay paalala ng ating pananampalataya kay Jesus ay magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Sa bawat hamon at kahirapan, ang ating pag-asa ay dapat nakatuon sa muling pagkabuhay at ang pangako ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Pangatlo, pag-amin at pagtanggap kay Jesus bilang Mesiyas.
ang pagkilala ni Marta kay Jesus bilang Mesiyas at anak ng Diyos ay isang mahalagang aspeto ng ating pananampalataya. Araw-araw tinatawagan tayo na tanggapin si Jesus sa ating mga buhay at sundin ang kanyang mga aral. Ang ating pananampalataya ay hindi lamang sa salita kundi sa gawa at sa pamumuhay ayon sa kanyang halimbawa. Paggunita kina Marta, Santa Maria at San Lazaro. Sa araw na ito, ginugunita rin natin sina Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro. Ang kanilang buhay ay mga halimbawa ng pagmamahal, pananampalataya at serbisyo sa Panginoon. Si Santa Marta sa kabila ng kanyang abalang buhay ay nagpakita ng dedikasyon sa paglingkod kay Jesus. Si Santa Maria naman sa kanyang pagiging malapit kay Jesus ay nagpakita ng tunay na pagmamahal at debosyon. Si Lazaro na binuhay muli ni Jesus ay simbolo ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay at kamatayan. Naway ang kanilang mga buhay ay maging inspirasyon sa atin lahat na maging mas malapit sa Diyos at maglingkod sa kanyang sa may buong puso sa pamamagitan ng kanilang mga halimbawa. Matuto tayong magtiwala at umasa sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sa muli, inihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.